Okay, heto na tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung Kabanatang 10 mula sa mga materyales na binigay mo. Ang titulo niya, Your Offensive Plan, Vaccines and Pampurga. Oo, at tamang-tama yung salitang offensive. 'Di ba? Kasi kung yung nakaraang usapan natin ay tungkol sa depensa, yung anong gagawin kapag may sakit na, ito naman ofensiba. Tayo yung unang atake. Eksakto. Kasi kapag nasa depensa ka na, talo ka na eh. Ibig sabihin, may problema na. Gumagastos ka na para lang bumalik sa dati. Para lang mag-break even, kumbaga. Dito sa ofensibang plano, ang bawat pisong gagastusin mo ay para sa paglago, para protektahan yung kikitain mo sa hinaharap. At malinaw dito kung sino yung kalaban, dalawang di nakikitang magnanakaw daw na kumukuha ng kita mo, mga parasito at mga sakit. So ang misyon natin manon, himayin natin kung paano sila sasagupain gamit yung dalawang sandata na yan, pampurga at bakuna. At kung bakit ang ilang dahang piso lang ay pwedeng maging pinakamagandang insurance mo. Sige, simulan natin sa unang magnanakaw. Ang tawag dito sa material, internal thief. So mga parasito, mga bulate at kuto. Basically, oo. May isang linya dito na, alam mo, tumatak talaga sa akin. You are paying good money to fatten worms. Ang bigat, no? Sobra. Parang kang bumibili ng pinakamagandang pakain. Pero ang pinapataba mo pala, yung mga bulate sa loob ng alaga mo. At hindi yan haka-haka lang. May mga physical na senyales ka talaga makikita. Ayon dito, yung una, payat yung hayop kahit ang lakas-lakas kumain. Yun yung classic. Oo. Pangalawa, yung balahibo. Kung mag-aspang at tuyo, ang tawag pa nga dito bangus-bangus, na parang kaliskis ng isda, senyales yan. Tapos, pabalik-balik na pagtatae. At yung panghuli, yung itsurang pot-bellied. Malaki yung tiyan? Malaki ang tiyan, pero pag kinapa mo yung likod, butot banat. Kitang-kita mo na may ibang nilalang na umuubos ng nutrisyon niya. Nakakalungkot isipin. At ang solusyon naman, mukhang direkta lang. Pampurga o dewormer? Sabi dito, sa halagang 50 hanggang 100 piso, pwede kang makuha ng 20 to 30% na mas mabilis na paglaki? Napakalaking balik niyan sa puhulan. Sobra. Para kang naghulog ng barya pero ang bumalik sa'yo, libo-libo sa dagdag na timbang. Pero para makuha yung resulta na yan, critical ang timing. Dito na pumapasok yung tinatawag nilang quarantine rule. Okay, ano yun? Ang prinsipyo simple lang. Sa araw 1, pagdating ng bago mong hayop, painumin, bigyan ng konting pahinga, tapos purgahin mo agad. Agad-agad. Oo. Ang assumption na dapat laging nasa isip mo ay ito. Lahat ng hayop galing sa palengke o sa ibang lugar may bulate. Period. Huwag mo nang isipin, ituring mo ng katotohanan. So standard operating procedure na talaga dapat. Painom, pahinga, purga. At binanggit dito yung albendazole bilang isang karaniwang gamot. Okay, so sa araw 1, bigyan ko lang ng albendazole, tapos okay na? At dyan ngayon papasok yung sinasabi ng source na pinakamalaki at pinakamagastos na pagkakamali ng maraming baguhan. Paano? Akala nila, okay, napurga ko na. Pero yung binili nilang albendazole o kahit yung sikat na ivermectin, ayon sa material, ay walang kahit anong talab sa isang partikular na parasito, ang liver fluke. Teka, medyo nakakalito to. Ang pampurga pala, hindi one size fits all. Hindi. Malapit sa palayan o laging basa. Okay. Saan nanggagaling yan? Sa mga suso. Sila yung nagdadala niyan. Kung ang ginamit mo lang ay ordinaryong pampurga, parang kang nagsara ng pinto, pero iniwan mong bukas yung bintana para sa pinakamatinding magnanakaw. Grabe. So mananatili yung liver fluke sa loob, sisirain yung atay. At kahit anong pakain mo. Hindi lalaki ng maayos yung hayop mo. Sayang lahat. Okay, nakakatakot yan. So, anong gagawin? Anong particular na hahanapin ko sa agri-supply para siguradong kasama tong liver fluke sa mapupuksa? Kailangan mong maging napaka-espesipiko. Sabihin mo sa tindahan, kailangan ko ng pampurga na may panlaban sa liver fluke. Okay. May specific na sangkap ba? Meron. Ayon sa source,
Hanapin mo yung mga produktong may sangkap na triclobendazole. Ito raw ang aabante kasi pinapatay nito lahat ng stage ng fluke o kaya naman nitroxinil. Triclabendazole or nitroxinil. Oo. Mariing inuulit ng material na ang standard na ivermectin o albendazole ay hindi gagana. At ang pagbigay ng tamang gamot laban sa liver fluke ay non-negotiable, lalo na kung galing sa basang lugar ang baka mo. Malinaw na malinaw yan. Hindi lahat ng pampurga ay pareho-pareho. Critical yung tamang sangkap. Bukod sa mga bulate sa loob, mabilis ding nabanggit yung mga panlabas, kuto at garapata. Oo, mas simple to. Ang solusyon lang dyan ay yung pour-on na gamot, yung likwido na ibubuhos mo lang sa gulugod o kaya spray. Sabay din to ng pampurga sa arawan. Oo, para one time, big time na paglilinis, loob at labas, tapos ang problema. Okay, so malinaw yung ofensa laban sa mga parasito. Pero parang kalahati pa lang yan ng laban, di ba? Kasi may mga banta pa na pwedeng pumatay mismo sa hayop. Dito na papasok yung mga sakit. Tama ka? At bago tayo dumako sa sakit mismo, kailangan nating linawin yung pinagkaiba ng dalawang sandata natin. Maganda yung paliwanag sa source. Sige. Isipin mo to, ang pampurga ay isang killer. Pumapatay ito ng problemang nandoon na. May bulate, papatayin niya. Okay, reactive siya. Samantala ang bakuna ay isang teacher. Tinuturuan nito yung immune system ng hayop kung paano labanan ang isang sakit na maaring dumating pa lang. So ang pampurga ay gamot. Ang bakuna ay training. Eksakto. Ang bakuna ang iyong insurance policy. Gusto ko yung analogy na yan. Insurance policy laban sa biglaang pagkamatay. At ayon sa material, may isang sakit na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hemorrhagic septicemia or HS. At dito, diretsohan ang impormasyon. Ang HS daw ang #1 cattle killer disease sa Pilipinas. Number 1. Number 1. Sanhi ng isang bakterya at napakabilis kumilos. Ang mga senyales, mataas na lagnat, biglang ayaw kumain, at yung pinakakilalang simptomas, yung pamamaga ng lalamunan o papada. Yung hirap na siyang huminga? Oo, yun na yun. Gaano kabilis? Ito yung nakakakilabot. Halos palaging nakamamatay ang HS sa loob lang ng 24 hanggang 48 hours. 2 araw lang? Oo, isipin mo, gumastos ka ng 40,000 piso sa isang baka. Mukhang malusog pagdating. Kinabukasan, ayaw ng kumain. Sa susunod na araw, pag-check mo, nakahandusay na. Ganon kabilis mawala ang puhunan mo. Grabe! Nakakahawa pa raw yan, lalo na kapag na-stress sa biyahe na siguradong mangyayari. So, ang solusyon ay bakuna. Ang tanong ko, bakit hindi na lang isabay lahat sa arawan? Para isang trabahuhan na lang. Yan ang isang common na pagkakamali na gustong iwasan ng source. Kasi yung pagbabakuna, nagdudulot din yan ng stress sa katawan. Okay. Isipin mo, kakarating lang ng baka mo, pagod sa biyahe, stress na siya. Pinurga mo, isa pang stressor yun. Kung sasabayan mo pa ng bakuna, parang halos sinagad yung katawan niya. Pwedeng bumigay. So, imbis na makatulong, baka lalo pang makasama. Pwedeng doon pa siya kapitan ng sakit o kaya naman hindi maging efektibo yung bakuna. Okay, may lohika. So, ano yung tamang schedule na iminumungkahi? Napaka-logical ng schedule. Sa araw 1, pagdating, yung kumpletong pampurga at puron lang. Pagkatapos, hayaan mo muna siyang magpahinga at kumain ng damo. Tapos? Sa araw 7 hanggang 10. Kapag nakikita mo ng kalmado na siya, maganda na ang kain, walang sakit, saka mo palang ibibigay ang bakuna para sa hemorrhagic septicemia. So, binibigyan mo ng 1 linggo yung katawan niya para mag-recover? Tama. Para mag-recover sa unang stress, bago mo ibigay yung pangalawang training. Okay, makes sense. May mga practical na payo pa ba tungkol sa pagbabakuna? Merong. Una, kailangan laging malamig ang bakuna. Importante yung cold chain. Pangalawa, itinuturok ito sa ilalim ng balat o subcutaneous. At sabi rin dito, madali lang daw matutunan. Nabanggit mo kanina yung municipal veterinarian. May payo rin ng source tungkol sa kanila, di ba? Oo, at ito siguro ang isa sa pinaka-practical na payo sa buong kabanata. Bukod sa HS, baka may iba pang sakit sa inyong lugar. Ang pinakamagandang gawin, pumunta ka sa opisina ng municipal vet at magtanong. Magpakilala lang. Oo, sabihin mo, Doc, magsisimula po ako ng maliit na feedlot. Ano po ba ang mga sakit na dapat kong bantayan dito?
Libre raw ang payo na yun at yun ang pinakamahusay na makukuha mo kasi lokal. Galing! So pinag-usapan natin ang pampurga, ang liver fluke, at ang bakuna. Paano natin pagsasama-samahin lahat to sa isang sistema na hindi nakakalito? Ayun, dito na ngayon binuo ng source ang lahat sa isang professional's checklist. Ito na yung magiging firewall mo para protektahan yung kasalukuyan mong mga alaga. 7 yung hakbang. Okay, isa-isahin natin. Unang hakbang. Isolate o ihiwalay. Simple lang. Diretso sa quarantine pen, bawal ihalo agad sa iba. Pangalawa, hydrate o painumin. Bigyan ng walang limitasyong malinis na tubig at magandang klase ng damo. Damo muna ha, wala pang booster mix. Para mag-stabilize muna yung tiyan niya. Pangatlo, deworm o purgahin. Eksakto. Sa loob ng 24 to 48 hours, ibigay yung kumpletong pampurga kasama ang para sa liver fluke at yung pour-on. Pang-apat, observe o obserbahan. Dito na yung 7 to 10 days na pagbabantay. Oo, dito yung daily check-up mo. Tingnan kung may sipon, ubo, pagtatae. Dito mo makikita kung may dala siyang sakit bago pa makahawa. Malinaw. At kung okay lahat, papasok na yung ikalimang hakbang, vaccinate o bakunahan. Tama. Pagkatapos ng 7 to 10 days kapag stable na, saka ibibigay ang bakuna para sa HS. Pang-anim, acclimate o sanayahin. Ngayong nabakunahan na, pwede mo nung dahan-dahang ipakilala yung booster mix mo sa pagkain niya, unti-unti lang. At ang huling hakbang, ang pinakamahalaga, graduate. Sabi dito, pagkatapos ng 21 hanggang 30 araw. Teka, 30 days sa quarantine, hindi ba parang ang tagal niyan? Yan yung madalas na tanong. Baka lugi na ako sa pakain bago pa man siya makasama sa iba? Sulit ba talaga yon? Ang sagot ng source ay ito. Hindi mo prinoprotektahan yung isang hayop lang. Prinoprotektahan mo ang lahat ng hayop mo. Ah, okay. Isipin mo, yung gastos mo sa pagkain ng isang baka sa 30 araw, napakaliit kumpara sa posibleng pagkalugi kung magdala pala siya ng sakit na ikamatay ng 5 o 10 baka mo. Okay. Pag ganun ang pagtingin, iba talaga. Yung 30 araw na yan ang pinakamurang insurance mo. Kapag lumipas yan na walang sakit, doon mo palang masasabing malinis na siya at pwede nang graduate para isama sa iba. Gets. At dyan na nga papasok yung huling paalala sa kabanata. This is not gastos, this is investment protection. At yan ang pinakabuod ng buong opensibang plano. Bawat hakbang mula sa pagpili ng tamang pampurga hanggang sa 30-day quarantine, hindi yan dagdag gastos. Mga hakbang yan para siguruhin na yung puhunan mo lalago. Hindi mauuwi sa wala gaya sa mga problemang pwede namang iwasan sa simula pa lang. So, kung bubuuin natin, ang opensibang plano na to ay isang sistema para pigilan yung pagkalugi bago pa man mangyari. Isang proactive na diskarte, hindi reactive. Inaatake mo yung problema bago ka pa niya atakihin. Tama. At dito siguro maiiwan yung isang mahalagang tanong para sa'yo. Pagkatapos ng usapan natin, ang buong protokolo na to, idinisenyo para sa mga bagong hayop, di ba? Oo, para sa mga dumarating. Pero paano nito binabago yung pagtingin mo sa mga hayop na kasalukuyan mo ng inaalagaan? Kung hindi mo nasunod ang sistemang ito para sa kanila mula sa simula, ano mga di nakikitang magnanakaw? Mga bulate, liver fluke o baka carrier sila ng sakit na hindi lang lumalabas, ang maaaring tahimik na nagtatago sa iyong kabang na yon?